What's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ako upang sumagot ulit sa napakarami yung katanungan. Okay, so nakakatuwa. Araw-araw, panibagong mga katanungan iba't iba ring mga tao, iba't iba ring mga subscribers, kaya ako po ay ginaganahan na sumagot sa inyong mga bawat katanungan. So maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment, sa lahat ng nagtatanong. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po tayo dito. Hindi po tayo lalago na umabot tayo ng 200,000 subscribers kung hindi po dahil yan sa inyo. Okay? So mga kamanok, wag na po natin ito masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin ang ating sagutan sa bawat katanungan na inyong itinatanong dyan sa comment section. So ang unang katanungan po mga kamanok ay galing kay Edison Santiago. Okay? So idol, ano ba ang magandang injectable antibiotic na ginagamit mo? Salamat po. Okay? So pagdating sa injectable, wala na akong iba pang ginagamit na maganda kundi itong si L-Spec or si Spectromax L. Ito po ay gawa ni Excellence at talagang napakaganda po nito pagdating sa mga sakit, lagnat, trangkaso, sipon, halak na talagang hindi nyo na po mapagaling-galing pagdating sa gamot sa mga oral, sa mga tabletas na inyong ibinibigay. Yung tipong nasubukan mo na lahat, yung tipong, alam mo yun, naibigay mo ng lahat, pero hindi pa rin gumaling. So, Spectromax L na po, injectable na po ito, kaya talagang rekta po sa bloodstream ng manok ang antibiotic. Kaya mas mabilis ang pag-normalize ng disease, ng respiratory disease o nung infection sa loob ng sistema ng manok. Mas mabilis po ito dahil nasa dugo na po kaagad ang antibiotic na ating ibinibigay. Mas mabilis ang paggaling, mas mabilis ang pagginhawa ng isang manok. So pagdating sa injectable supplements o injectable antibiotic na maaari nating ibigay sa ating mga alaga, sisiw man yan o pulet o tandang, kay Spectromax L po ako. Okay, nandiyan po ang aking tiwala. So next question po tayo. Ito galing kay Filomeno Tagupa. Ayan, so bago lang po itong questioner natin. So mega shoutout sa iyo, Filomeno. Ayan, so talagang sinaunang pangalan to. Siguro may edad na rin to. Okay, so 10 na takal na concentrate tapos isa sa fermented Jackie Oats, tama ba? Okay, so mga kamanok, ang rules po natin pagdating sa paghahalo po ng fermented Jackie Oats, okay? Take note ha. Pagdating sa fermented Jackie Oats, dapat fermented talaga. Hindi po pwede yung hindi nyo ibababad ng 1 linggo. Okay, tingnan nyo po ito. Ito po yung aking day 2. Day 2 po ito ng fermented Jackie Oats. Pangalawang araw pa lang pero bumubula-bula na po siya. Okay? So lahat ng lumulutang nung day 1 nasa ilalim na po. Kaya mga kamanok, po yung mga magbababad dyan tapos magwo-worry dahil sa lumulutang yung iba o maraming lumulutang. Huwag po kayo mag-alala. So sa mga darating na araw, lulubog din po yan. Dahil mas ma-ferment, mas mabuburo. Okay? So dapat po ay naka-ferment po yung inyong mga Jackie Oats bago nyo po yan ihalo. Okay? So siyam na takal po ng ready mix na patukan na inyong ibinibigay. Then 1 takal po ng fermented Jackie Oats. Ganun po. Hindi po 10 takal ng ready mix, 1 takal ng Jackie Oats. Hindi po yung 10%. Baka yun po ay nasa 9% lang. Okay? So dapat 9 na takal ng ready mix, then 1 takal ng Jackie Oats. Okay? So maliwanag tayo dyan. Ano po? So next question tayo mga kamanok. Ito galing naman kay Pablito. Ayan. So idol, ano po ang magandang linyada na maaari po nating i-breed sa White Kelso? Okay? So mga kamanok, pagdating sa linyadang ganito, pagdating sa breeding, hindi ko po maaaring sabihin o wala po akong karapatang sabihin kung ano po ang magandang linyada na maaaring i-breed sa White Kelso o sa kung ano pa mang linyada dyan. Kasi po, yan po ang kagandahan pagdating sa pagmamanok, pagdating sa breeding. Trial and error po ito. Okay? Meron po tayong ibang mga kamanok na nag-try na po ng White Kelso sa Sanino White. Merong maganda ang naging resulta. Meron din naman pong hindi naging maganda. Okay? Meron naman pong nag-try ng Sanino White. Okay, sa mga white general na mga puti rin po, hindi rin din po naging maganda. Meron din namang naging maganda. Meron din namang nag-breed sa White Kelso papunta doon sa mga White Hatch ni Art Lopez. Kaso, yung iba nagtagumpay, yung iba hindi rin naging maganda. So, ano ang ating lesson dito? So, hindi ko po maaaring sabihin na itong linyada maganda dyan. Itong linyada okay doon.
Kasi hindi po ako yung nag-breed. Okay, hanggat hindi po kayo nagbi-breed, hindi ko po pwedeng sabihin na maganda yan. Hanggat hindi po ako nagbi-breed, hanggat hindi ko po natatry yan, hindi ko pwedeng sabihin maganda yan. Ganon din po sa inyo mga kamanok. So, i-trial and error ninyo po. Subukan niyo po kung alin. At syempre, kung ano yung mabibreed po ninyo, ipasyal nyo rin po para masabi niyo po at makonclude kung alin po ba talaga ang maganda. Yan po ay kanya-kanya. Kanya-kanya po yan. Ika nga ay, pag nag-mix sa'yo, ingatan mo. Pag nag-mix sa kanya, ingatan mo rin. Kasi yung iba, pagka ginawa nila yung ganitong linyada, ibinread sa ganon, minsan ayaw eh. Merong talagang nagtatagumpay ito. Itong inahin na to, nag-anak ng mga nagtagumpay. Itong linyada na to, nag-anak din ng mga nagtagumpay. Pag binread mo sila, ang inaanak, hindi nagtatagumpay. So, mahirap sabihin. Okay, Pablito, mahirap sabihin. Kung ako sa'yo, itry mo lang ng itry hanggang sa ikaw mismo yung makatuklas. Yan ang napakasarap sa feeling. Yung tipong ikaw ang nagpapisa, ikaw ang nagpalahi, ikaw yung nagpalaki, nagkasakit, ginamot, gumaling, tapos nung ipasyal mo, nagtagumpay, yun ang masarap. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Yun ang masarap. Alright? So, Pablito, sana makatulong. Pasensya na kung hindi ko naibigay sa iyo ang talagang hinahanap kong kasagutan, pero intindihin mo lang yung kasagutan ko, maiintindihan mo rin ako. Alright? So, next question po tayo. Ito naman, yung sunod nating katanungan galing kay Jose Reyarcelo. Ayan, so, boss, babalatan ba yung fermented Jackie Oats? So, hindi na po ito binabalatan. Kung ano po yung ibinabad ninyo, yan na po ang inyong ibinibigay. And speaking po sa binabalatan, meron pong tumawag sa akin nung isang araw, parang si Marcelito yata ito. Marcelito, kung papanood mo to, mega shoutout sa iyo, So, tumawag to sa akin, tong tao na to nung isang araw. Sabi niya sa akin, Idol, kamamay, sadya bang ganito yung nabili kong Jackie Oats? Yung Jackie Oats na hubad na o yung wala ng balat? Sabi ko, ngayon ko lang narinig yan. Anong walang balat na Jackie Oats? Ang hirap naman nun. Mukhang palay siya, tapos bigla niyong babalatan. Wala pong laman to sa loob. Ang laman po nito ay parang malambot lang yung loob na magaan. Wala po siyang laman na butil. Sabi ko, teka lang, tatawagan kita ha. Titingnan ko kung ano yung sinasabi mong wala ng balat na Jackie Oats. Pagtingin ko, yung pala, oat growth. Mga kamanok ha, sasabihin ko sa inyo, magkaiba po ang oat growth at yung Jackie Oats. Yung oat growth po na sinasabi nyong binalatan na Jackie Oats, yun po ay parang kape. Which is hindi po yun ang laman ng Jackie Oats. Ang Jackie Oats po, wala po itong laman sa loob. Para lang po itong bunga ng isang halaman na masyadong magaan. Na kapag naibabad nyo po, mas humihilab at mas gumaganda. Mas lumalabas yung napakaraming minerals, yung sustansya. Pero yung oat growth, hindi po yan naglalabas ng magagandang sustansya. Okay, kung meron man, hindi siya ganong kasing dami ng sustansya ng Jackie Oats. Kaya magkaiba po yun ha. Baka may magsabi na naman sa inyo na Jackie Oats na walang balat, hindi po binabalatan ng Jackie Oats. Magkaiba po yun. Oat growth at Jackie Oats, magkaiba po yung grains. Okay? So, next question po tayo. Ito naman galing kay... Okay, ito galing kay Sunny Pahonustan. Ayan, so bossing, magandang umaga. May tanong ako, idol. Yung aking kasing manok, napilay. Ano kaya ang mainom na igamot? Okay, na ipainom sa kanya, salamat. Okay, so mga kamanok, pagdating po sa Jack and Poy ng inyong mga alaga, huwag niyo po masyadong patagalin. Maaari nga pong na ma-stress yung inyong mga alaga, lalo pat mga bata pa po sila. Kasi kung maiwasan natin yan, lalo na kung mga bata pa, mga kamanok. Intayin po ninyo ang 7 months and up. Ako nga, minsan yung 7 months, ayoko pa eh. Ang gusto ko talaga eh, mga 9 months and up. Para sa ganun, sigurado tayo na hindi may stress yung manok. Ilagay mo muna sa cage. Okay, mas makakapagpahinga, mas makakapag-recover siya ng energy kapag kaganyan. Bigyan mo rin siya ng electrolytes, like a Reload Plus, o kaya naman Dragon Driver, makakatulong yon para sa ganun, hindi siya masyadong ma-stress. Okay? So, wag mo muna siyang ilalagay sa cording area kasi possible may stress yan. Pahinga lang muna tayo sa cages. Okay? Sa ganang paraan, makaka-recover at hindi ako sigurado. Depende sa kung ano mang status ng manok mo, kung kaya pa niyang makarecover o ano pa man. Alright?
So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ng ilang mga advice and tips, mga kasagutan na aking maaaring isagot. And hopefully, next video, yung iba namang mga katanungan at asahan ko pa na mas marami pa kayong itatanong sa akin at huwag kayong mag-alala, isa-isahin po natin yan sa paglipas ng mga araw. So mga kamanok, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.